그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 부르고. Hello. Hi. How are you? Birthday nga pala ni Daddy kahapon. Wala lang, share ko lang. Kaya ayun, naisipan kong gumawa ng pasta para naman meron na rin akong content. As usual, busy kaming lahat. Umorder na din ako ng iba pang handa dahil hindi ko naman kayang lutuin lahat dahil marami pa rin akong gagawin. Ayun na nga, bilang malapit na rin ang holidays at isa sa mga edition natin ngayon ay ang mga pinakamurang panghanda or mga low budget version na mga paborito nating panghanda tuwing holidays, particularly Christmas and New Year. Kaya naman ito, ituturo ko sa inyo yung isa sa paborito kong pasta na talaga namang mapapamahal kapag binili mo pa sa restaurant. Kaya naman gagawa tayo ng low budget version nito. Syempre as much as possible yung mapapamura kayo pero masarap. Ganun. Pasta. Paborito ng masa. Basta magkatunog lang, pwede na yan. At yung pinaka-protina na gagamitin natin dito ay canned tuna, hindi chicken, hindi pork, hindi beef. Yan. Madaling hanapin, madaling bilhin at abot kaya. At kailangan din natin ng garlic or bawang para sa mga aswang. Charot. Yan, di tayo gagamit ng sibuyas, diba? Bawas na yan sa inyong budget. Ayan, kung mapapansin nyo, isang bulb or isang buong bawang yung ilalagay natin. Dadamihan natin ng bawang. Yan na nga lang halos ang sahod ko, kontian pa. Okay, ito na nga, magsisimula na tayo at baka simulan pa ng iba. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre, and welcome to my channel! Gamit ang inyong kasirola, magpapakulo muna syempre tayo ng tubig. Oops, nakalimutan ko palang maglagay ng asin. Pwede namang ihabol. Ayan, takpan na natin ulit. Takpan na natin ulit at hayaan natin kumulo pagkatapos ihulog na natin ang pasta. Sa pagluluto ng pasta, sundin nyo lamang ang instruction sa likod ng pakete. So itong ginamit kong pasta, mga 10 minutes, luto na daw. Pero ako, pag sinabi sa pakete ng mga 10 minutes, 8 minutes pa lang, chinecheck ko na para maiwasan na ma-overcook. Syempre, masarap na al dente yung pasta. Alright, dahil multitasking tayo at gusto nating makagawa ng iba pang recipe, yes, may bonus recipe tayo. So, habang nagpapakulo, gagawa tayo ng isa pang recipe. Syempre pa, ang masarap na eterno ay walang iba kundi ang garlic bread. So, easy version lang yung gagawin natin para mabilisan lang, ganun. Ayan, kumuha lamang kayo ng inyong mga sliced bread. Make sure na hindi pa yan expired. At pagdating sa garlic spread na gagawin natin, ayan, simpleng-simple lamang. Pwede kayong magtunaw ng margarine or kapag may budget, butter. Ayan, pag nakita nyo na yung word na optional, again guys, pwedeng wala nyan. Pero kung meron kayong dried basil or dried oregano, pwede nyo yung ilagay. Ayan, sa dinami-dami ng mawawala sa video clips ay yung garlic pa talaga. Garlic bread nga ito. Talaga nga naman pag tumatanda. Ayan, paalala po lalo na sa mga nakakalimot na. Naglagay po tayo ng garlic. Ginadgad ko para mas mabilis at mas talagang pino. And dahil hindi salted yung ginamit ko, maglalagay ako ng konting salt. And sugar na din para mas mabalanse yung lasa. Ayan, haluin lamang mabuti. Tapos kunin nyo ang inyong mga sliced bread na ini-slice nyo pa. And spread the garlic spread evenly. Pagkatapos sobrang dali lang, magpainit kayo ng kawali, hindi kailangan lagyan ng mantika, at ito toast nyo dyan ang inyong bread. Hayaan lamang na matusta pero huwag susunugin. Kala mo wala akong nasunog dito no? Hindi nyo lang nakita. Pagkatapos ilalagay ko lamang dito sa aluminum foil tray para mas presentable. Pero kung ano mang mga lalagyan na meron kayo dyan. So tamang-tama, 'di ba, kapag sa handaan para mas magandang tingnan. Presentation check.
Ayan, tamang-tama luto na ang ating pasta and trinay ko. Al dente lang siya, guys. Paghango nyo yan, patuluan nyo dun sa inyong running water, sa inyong top water para mahinto yung cooking process. Okay, next, gamit ng same pan. Nagpainit lamang ng mantika. Ang gamit ko, guys, ay olive oil, pero pwede kayo gumamit ng kahit anong vegetable oil. Una nating igigisa ay bawang. Pagkatapos, maglalagay tayo ng kamatis na chinop-chop-chop-chop din natin kanina. Yung ating complete ingredients, inilalagay ko po yan at the end of every video. Ngayon pa lamang, isisiso na natin yan with salt and pepper and konting sugar para unti-unti mo nang nalalagyan ng lasa. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating canned tuna. So, 2 canned tuna yung gagamitin ko dahil, again, iyan lamang yung pinaka-protein na gagamitin natin. No other meats, kaya dagdagan na natin. Yes po, isasama natin lahat yung tuna broth. Pakuluan lamang natin. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating pesto. Kaya nga ito ay tuna pesto pasta. So kung gagawa tayo ng sarili nating pesto, mas mapapamahal pa tayo kaya bumili na lamang kayo sa grocery store. Yan. Pumili na lamang kayo ng murang brand. Ito, hindi nyo naman magagamit lahat yan. Nagamit ko na yung iba nito. Kala nyo lang puno pa yan. Pero medyo mga langalahati na yan. Nagamit ko na yan sa iba pang pasta na niluto ko before. Yes, another tip. Huwag nyong itatapon yung pasta water kasi pwede nyo siyang gamitin dito sa ating sauce. Actually, ginamit ko siya mga 1/2 cup or more. Ayan, lalagyan lamang natin ng konting grated cheese. At ayan na nga, ito-toss na natin yung ating pasta sa ating sauce. So, make sure lang ma-coat evenly ng ating sauce yung every strand ng pasta. Para talagang walang dayaan sa lasa. Ganon. Ayan, laking tipid na din, guys. Kasi yung 1 bottle ng pesto na binili ko, ilang beses ko din siya nagamit. Ayan, diba? Bonggang-bongga. Pwedeng-pwede na siyang ipanghanda at napakadali lang gawin. Kaya kung sawa na kayo dun sa mga red sauce na pasta, white sauce na pasta, i-try nyo na to. Maiba naman, diba? At syempre pa, pwede din siyang pangbenta. So kung may budget pa kayo, pwede kayong bumili nitong parmesan. Ito nabili ko lamang sa halagang 102 pesos at sulit na dahil matagal mo na siyang gagamitin. Sarap. Ang sarap niya. Yung hindi nakakadalok yung lasa niya. Alam mo yung uulit-ulitin mo yung subo. Ganon. Yung cake. Wow! Oh, ng cake. Sarado na yung asawa ko ng tindahan. Oop! Yummy popcorn. Ayan yung mga simpleng handa ni Daddy. Gumawa kami ng fresh Vietnamese spring rolls na may katernong peanut sauce na talaga namang napakasarap. Tapos ito yung in-order ko na lang sa labas na palabok para pandagdag din. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Thank you. Wish muna, wish. Ayun na nga, ang una kong tinira, alam nyo na.
At syempre, miss na namin ang aming kapatid na si Jasmine from Australia. Kaya naman, mag-subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan sa screen. Dapat kasi sumabay ka sa amin Kausap ko nga, nalulungkot siya kasi hindi namin siya kasamang kumain. Pero, ayun na nga, tiis-tiis para sa pamilya. Love you, Momo. Chup chup. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advanced update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wais Ka Mami Lutong May Puso, at iba pa. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!